Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ang ating pag-uusapan ngayon, naiiwanan natin ng may patanong na kung anong parating sa buhay mo in the next 2 years. Any challenges and winnings in life, positive or negative, highs and lows, ang reading na ito ay mag-a-apply po sa susunod na 2 taon, from 2026 to 2028. Ito pong reading natin is combination po of tarot and astrology, okay? Huhugutan natin ng messages si Saturn kasi siya yung tinatawag na taskmaster planet or planet of challenges. Bilang yun yung pinaka-topic din natin, kung ano yung mga challenges or struggle na pwede niyong kaharapin in the next 2 years. Maaring meron lang din po akong ma-share na ilang info in regards dito. Virgo energy, kuha na tayo ng ilang guidance para sa inyo in the next 2 years, 2026 to 2028, anong aasahan nyo? Anong parating sa inyo? Anong challenges ng buhay ang pwedeng ibato sa inyo? Or anong winnings ang pwede nyong maramdaman in life? Virgo. Guidance po para sa mga Virgo na maring makapakinig nito. Virgo energy message 2026 to 2028, Virgo, anong aasahan mo? Guidance message. Virgo. Okay, tingnan muna natin. The Hierophant, the King of Wands, Justice card, Wheel of Fortune, the Chariot, Nine of Pentacles, the Death card. Hindi kailangan katakutan, laliman, major arcanang bumabagsak sa inyo. Virgo. Meron lang tong kalakip na mensahe. Actually, ipapasok na natin agad. Ito kasing si Saturn, the planet of challenges. Right now, just entered your 8th house. Napakalawak na 8th house. Astrologically, uunahin na natin, dyan po pumapasok ang usaping pera. Connected po yan, financial sector. Especially the Justice card, the Chariot, yung matatawag nyo. Uunahin ko na for some of you, merong matatawag na partner, okay, or buhay mag-asawa. Diyan matatawag yung shared finances. Kumbaga, iisa yung fund nyo if ever. Again, Saturn is the planet of challenges, guys. So, maaaring magbibigay diin or higit kayong makaramdam ng ilang pagsusulit ni Saturn sa sektor na ito. If ever, anything connected sa inyong mga wealth then, lalo pa kung meron kayong mga partner ha, kung single kayo, okay, pagdating po ito si 8th house, alam ko medyo na-overwhelm tayo, no? Connected po kasi ito sa bangko, sa government, pagdating sa mga credit cards. If ever may mga loans kayo or maglo-loan kayo sa susunod na yugto na ito, Virgo, tayo ay general message ha, just only take what resonate po. Maaring hindi lang siya ganun kadali or merong ilang pagkalabo akong nakikita. Kaya naman pinapaalalahanan ka po dito ng iyong mga baraha, Virgo. If ever mag-resonate na ngayon pa lang, parang meron kayong inaasikaso, inaayos, tinatapos, the Death card, binabayaran, ganyan. Anything connected, money, sa mga nabanggit ko. Pwede rin namang sa tao. Again, lalo pa nga kung meron kayong partner na matatawag, nandito kayo sa isang negosyo, at nandito shared finances kayo, nakahati kayo. Oo, may struggle akong nakikita, guys. Pero, kung ito naman kayo naman ay very flexible sign, kung sasabay kayo sa flow, sa agos ng buhay, hindi magiging madali pero meron kayong gabay. The Hierophant, the Justice card, someone nakatataas. Again, 8th house connected din po yan sa government or someone na pwede nyong malapitan. If ever, it could be a financial advisor, someone expert, lalo kung medyo
dumating kayo sa point na parang magkalabuan or nagkakalabuan, parang hindi nyo to maharap-harap or mabayaran, hindi kayo mabayaran, reversal tayo, Virgo. Okay? May solusyon, may resolution. Connected din si 8th house sa inyong mga, this is about other people's money kasi. So, meron at merong papasok na pera. Yung opportunity, yung energy, meron. But at the same time, baka meron lang pong ilang blockages na pwede kayong maramdaman. Again, Saturn is a planet of challenges. Maring hindi lang agad-agad na makuha nyo ito, maipanalo nyo, the Justice card, pero parating sa inyo. Maaring maramdaman nyo lang yung ilang delays or kabagalan po sa part na ito. Money, guys. Hindi man agad-agad pumasok, parating sa tamang pagkakataon, ha. Ito ay nasa proseso, huwag kayong maiinip daw po. Trust the process. Yung challenge, yung waiting game, maaaring nararamdaman na ito ng ilan sa inyo na hindi makarating-rating or hindi talaga agad-agad na susolusyonan. Claim natin, ha, matatanggap nyo yung alam nyong deserve nyo, yung justice. Okay? Pero, ayan. Pero sabi ko nga kung kailangan yung kumonsulta, hindi kayo dito nag-iisa, ha. Meron kayong gabay. I see growth naman. Kahit na minsan parang ang bagal or hindi kayo nabibigyan ng something energy. 8th house connected din po ito pagdating sa mga inheritances. If ever, alam ko diretso ito, pero the death card, hindi kailangan katakutan laliman, pero maaaring ito ay magmumula from someone na lumisan. Okay, at ngayon, actually, isa rin sa nagbibigay diin, kung di ako nagkakamali, double check ko lang. Yes. Oo, someone na malapit sa'yo, maaring may pamana, gusto niyo yan. Pero sabi ko nga, ito ay isang proseso. Maaring hindi lang agad-agad. Again, connected ito pwede sa pamilya or buhay mag-asawa. Kung saan naghahati kayo. For some of you, na dumadaan talaga sa pagtatapos, kumbaga, if ever, hindi kayo naging okay ng partner mo, dumaan kayo sa legal cases, may ilang legal matters, Virgo, hindi po isang legal advisor si Moonchild, pero the death card is here, parang may pag-aayos na kailangan, parang mayroong kailangan i-settle. Oo. So, medyo parang mabibigyan kayo ng limitas. In the next 2 years ito, alam nyo, medyo may hugot yung Virgo, nahirapan si Moonchild hugutin. 8th house kasi guys, yung nag-highlight sa inyo at napakalalim nito. Napakalawak din po na usapin. Kayo na bahala ha, just only take what resonate. May higpit akong nakikita, parang yung inaasahan nyo na pera, if ever dumadaan po kayo or dadaan kayo sa annulment, sa divorce, for some of you na hindi naging okay ang relasyon, buhay mag-asawa to guys ha, tapos naghahati kayo sa wealth, sa ilang gastusin, shared finances sa 8th house as I've mentioned. So dito maaring meron kayong conflict, tension na maramdaman at hindi kayo agad-agad magkasundo doon sa, baka kasi yung inaasahan mo or ano yung feeling mo, ganun lang yung itatakbo ng flow, baka taliwas yon, okay, sa mangyari. So, pag-uusap guys, kailangan dito masettle nyo sana ng merong, kumaga naaayon doon sa, naayon sa taas, sa batas, balance. Okay, na walang pagkalabis or pagkasobra. Ganon yung energy. It's all about finances, guys. 8th house. Umangat kasi family dito, relationship, guys, marriage. For some of you lang naman na dumadaan sa hindi kagaanan sa relasyon. Pero kung ito po ay nakayanan nyo kasi nag-transit si Saturn sa inyong mga 7th house, itong mga nakalipas na taon, hindi naging madali po ang buhay relasyon, tama. Pag-ibig, marriage sector. Pero, nag-transfer na ito sa inyong mga 8th house. Nalagpasan nyo guys kung pinanghawakan nyo yun, kinaya nyo yung ilang difficulty ni Saturn sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon, buhay mag-asawa especially. This time, moving forward, yung energy, dalawa lang ito. It's either talagang tinapos na, wala na, or makikitaan nyo ng improvement, development.
ang inyong buhay, tahanan, pamilya. Merong masisettle, maayos. Okay? Naway maayos in time. Naway mapaangat nyo yung enerhiya ng sagrado nyong pagsasama. The Hierophant, yung Justice card. Family home ang umaangat. Yung pagpapahalaga sa pamilya, kung sino kayo. Okay, sa relasyon. Alam ko may hugot, other messages, Saturn in the 8th house. Okay, along kasi dito with Saturn, magstay din si Planet Neptune sa inyong mga 8th house guys in the next years, 2 years. Si Neptune medyo matagal pa, pero for some of you, napakalalim ni 8th house. Virgo energy tayo. Maaring higit kayong maging mysterious, secretive, or for some, yung inyong mga profession ba ay connected sa occult. Ayan, kagaya namang ginagawa ni Moonchild, kakaiba, very unconventional. Yung hindi nakagawian, well, connected din, pwede rin naman pagdating sa arts. Or aangat yung inyong mga artistic side, photography, anything connected sa arts guys. Maring mapunta kayo dyan, mahila kayo dyan. Yung mga hindi nakagawian na sitwasyon, medyo may pagka-dreamy yung energy in the next 2 years, Virgo. Patuloy kayong dadaan sa 10 sessions, transformation, may ilang changes sa workplace or sa relationship. The Death card is here. Major changes, guys. May mga pagbabago po. At this time, maaring mas magiging malalim na kayo at mas matatag na kayo sa inyong mga buhay, paggawa at relasyon. Mas pinapatatag kayo guys. As a Virgo, sabi ko nga, very flexible signs kayo. Sa mga pagbabago na pwede nyong kaharapin in the next 2 years, this is something mapangahawakan nyo. Kayo pa ba? Ay very naman kayo, detailed-oriented din. Mapagpaplanuhan, mapagkahandaan. Okay, yung mga pwedeng maganap. The Wheel of Fortune, this is a great sign na merong success. The Justice card, ayon ng batas, basta't alam mo sa sarili mo na nagiging totoo ka lang din sa bawat action, decision na yung ginagawa. At nang naayon din, hindi lang sa taas, pero higit sa kanya, pagdating sa inyong mga faith or religion. Okay? Yes, something will end guys. In the next 2 years, may mga endings kayong pwedeng maramdaman for new beginnings. May mga bago actually. Once si Jupiter entered your sign by 2028, claim natin ha, kung hindi nagkakamali si Moonchild. Astrologically, kasi nakita ko si Wheel of Fortune, Jupiter, the planet of fortune, good luck. Mas makakahinga kayo ng may kaalwanan, yung comfort, yung security, na yung ilang pinagdaanan nitong mga nakalipas sa relasyon, sa pera, pamilya, merong dahilan, merong purpose. Patuloy kayong sinubok, itong ilang pagsubok na ito kasi po higit kayong pinapatatag ng panahon. Yes. Alam nyo, may hugot, Virgo, baka meron pa akong nakalimutan. Ang lawak, ang lalim po ni 8th house, yan po yung mahirap i-define, mahirap hugutin, ayan. 8th house of death po talaga yan. Umangat si Death card, hindi kailangan katakutan or laliman, Virgo. Pakita natin sa live, tayo po ay live na live. Babalikan ko kayo sa mga nagko-comment. Pero, ayan. Isang indikasyon lang yan guys ha, may changes. Patuloy na changes sa inyong buhay na napaka-normal. Patuloy kayong humaharap sa mga pagbabago. Buhay karera especially guys, maaring may ilang unexpected kayong ganap na pwedeng maramdaman in the next 2 years. Change of direction ba ito? Change of workplace or change of possession, may pag-level up, pag-increase ng inyong mga possession. The King of Wands, makakamit nyo yung alam nyong deserve nyo sa posisyon, sa relasyon. May something papasok at papasok na enerhiya. Again, 8th house is connected to other people's money. Meron at merong papasok na pera. Maaring hindi lang ganun kagaanan or kadali. Again, ang topic natin si Saturn, it's all about challenges pero discipline. Disiplina ang kailangan. Dinidisiplina lang kayo ni Saturn kung paano kayo gagalaw, kung paano nyo panghahawakan ng mga sitwasyon sa inyong paraan ng walang pagkalabis or pagkakulang. Alam ko may hugot yon pero
mas mapapahalagahan or maybe yung pinaka-advice, yung bawat kinikita, yung bawat pinagsisikapan, ayan, mas mabibigyan nyo ng tuon at pagpapahalaga ito ngayon sa mga susunod na buwang ito, 2026 to guys to 2028. Pero may gabay, may suporta kayo, hindi kayo nag-iisa. Again, family, home, or sa mas practical, kung mag-isa lang talaga kayo, pakiramdam nyo yan, merong someone connected sa bangko, sa gobyerno, someone na katataas, meron at meron kayong malalapitan sa ilang hindi kadalian na pwede nyong pagdaanan. Etong pag-transit ni Saturn sa inyong mga 8th house, isang indikasyon yan na kayo po ay dinidisiplina niya. Again, finances po yan. Sobrang nagbibigay din. Yung ilang pangangailangan, sa pera. Pero may solusyon, resolution, may papasok at papasok na enerhiya in time. Timing lang po. Huwag kayong susuko. Laban lang tayo, ha? Focus sa mga priorities. As long as wala kayong ginagawa na hindi okay, hindi tama, hindi naaayon sa Kanya, samahan ng patuloy na dasal ang inyong journey, ang inyong buhay paglalakbay. Ito yung umaangat na guidance advice. May hugot pa, Virgo. Guidance lamang po para sa inyo. 2026 to 2028, message for you, Virgo.